Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ini-release ni Xiaofei ang aura ng Battle Saint's body. Ito raw ang dahilan kung bakit nagtitiwala sila kay Big Brother Ye, na siya namang labis na ikinagulat ni Elder Meng. Idinagdag ni Xiaofei na kung kaya raw silang bigyan ni Brother Ye ng ganitong uri ng physique, ano pa raw kaya ang isang hamak lang na recipe. Indidagdag naman ni Meng Tangyo, portion pa lang daw ng essence ang na-integrate ng Young Master, yet ang comprehension nito ay nagkaroon na ng remarkable na transformation. Ni kaya ng araw nito ngayong makomprehend ang isang Heaven Tier Superior Technique ng instant. Heaven Tier Superior Technique pagtataka naman ni Elder Meng, saan naman daw sila makakakuha ng ganoong treasure. Sa bathroom sagot naman ni Xiaofei, ginamit niya raw itong pampunas na siya namang pumunit sa bunganga ni Elder Meng. Sige bilasan na raw nila, kung talagang genuine ang recipe na ito, babalik daw sila agad sa Star Spirit Sect. Ang 1/10 profit ay hindi sapat, kailangang bigyan daw nila ang mga yon ng at least 20 hanggang 30% na profit. Sa Star Spirit Sect naman, ay nagtanong si Ye Feng sa kanyang master kung may iba pa itong kailangan. May direct disciple sambit naman ni Luo Chenzo, na underestimate niya raw ito ng husto. Sa loob lang ng ilang araw na pag-alis nito sa sect, ilang identities na raw ba ang na-acquire nito. Naging core disciple, honorary elder, naging founder ng bagong sect, at naging direct disciple ang Valley Master ng Myriad Blossoms Valley. Ngayon sabihin nito sa kanya, ano raw ba ang dapat na itawag niya rito, disciple daw ba, elder, or grandmaster. Master bilang disciple nito sambit naman ni Ye Feng, rest assured, siya raw ay disciple nito buong buhay hanggang mamatay, ito raw ay forever niyang magiging master at napasabi si Ye Feng sa kanyang isip na mukhang cold ang kanyang master, ito raw ay isa lamang matalas na dila na itinatago ang kanyang malambot na puso. Hanggat ma-assist niya lang daw ang kanyang master sa pagpapalakas ng kanilang sect, tiyak na mamumove niya raw ang puso nito. Napasabi naman si Luo Chenzo sa kanyang isip na although ang process sa pagtanggap ng mga disciples ay somewhat troublesome, si Ye Feng daw ay ang kanyang nag-iisang direct disciple sa kanyang 2 lifetime. Master saad naman ni Ye Feng, naging disciple niya lang daw ang Valley Master ng Myriad Blossoms Valley dahil natalo ito sa kanilang bet. Ang kanyang itinayong sect daw ay para lamang sa amusement, wala siyang intensyong maging isang honorary elder, ngunit hindi niya raw ito matanggihan dahil ang mga Grand Elders na raw mismo ang nag-arrange nito para sa kanya. Okay tumigil ka na sa kaluluhad sambit naman ni Luo Chenzo, tinawagan daw siya ng First Elder kani-kanina lang at nagbigay ng paalala na wag dong waldasin ni Ye Feng ang mga spirit crystals na nasa mga kamay niya dahil napakalaki raw ng silbi ng mga ito sa hinaharap at siya nga raw pala, aware daw ba ito sa mysterious location na nandun sa Heavenly daw battlefield. Aha Master, ang tinutukoy mo ba ay ang Heavenly daw City, na siya namang ikinagulat ni Luo Chenzo. Idinagdag ni Ye Feng na nakapunta na raw siya doon ngunit unfortunately, ang Heavenly token na dala niya ay tumagal lang ng kalahating araw. Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, gusto niya pa naman daw sana itong etis ng kaunti, ngunit since nakapunta na ito doon, nakakahiya na raw kung gagawin niya pa yon. Master, dagdag pa ni Ye Feng, ang Heavenly daw City raw ay isang extraordinaryong lugar, pakiusap hayaan daw siya nitong i-describe ito. Iyon na nga ang ginawa ni Ye Feng at ilang sandali pa, rest assured Master sambit niya, kapag nakabalik siya sa Heavenly daw battlefield, sisiguruhin niya rong makakakuha siya ng ilang Heavenly daw token para rito. Then, dadalhin niya raw ito sa Heavenly daw City upang magsaya. Ang lahat ng mga transcending tribulation realm powerhouses na nandoon ay pagsisilbihan ito, pagbubuhusan ng tubig, at ipagtitimpla ng tsaa. Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, ang sincerity daw na iniimit ni Ye Feng ngayon ay napaka-genuine. Pakiramdam niya raw napakaswerte niya at nagkaroon siya ng isang considerate na prodigal na disciple. Gulat na sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip, mukhang nagbago na raw ang pagtingin ng kanyang master sa kanya. Napabaling ng tingin si Luo Chenzo, nahiya, napaubo, alright saad niya, maaari na raw itong umalis. Agad niya rong i-inform ang mga Grand Elder sa sitwasyon patungkol sa Heavenly daw City, understood saad naman ni Ye Feng.
Lumabas na si Ye Fang, sa wakas unti-unti na rong gumaganda ang relationship nila ng kanyang master, well take niya lang daw ito ng step by step. Ngunit nagulantang siya nang biglang may tumapik sa kanya, long time no si Ye Fang, nagkita uli tayo, bungad ni Elder Luokai. OMG Elder Luokai, ikaw pala, sambit naman ni Ye Fang sabay atras. Elder Luokai, long time no see, ano raw ba ang problema? Hehe, well you know, saad naman ni Elder Luokai, narinig niya raw na masakit ang baywang ni Elder Bai, habang si Elder Sia naman ay madalas na inuubo. Kaya bilang isang physic cultivator, sa hinaharap, kapag nagkaroon ito ng trouble, lumapit lang daw ito sa kanya. Si Elder Bai at Elder Sia ay tumatanda na, wag na raw nilang gambalain pa ang mga yon. Dahil in case na napagod daw ni Ye Fang ang mga yon, iyon daw ay hindi magiging maganda sa kalusugan nila. Ngunit narinig pala itong lahat ni Elder Bai mula sa bubong, Elder Luokai, sinasabi niya ng araw bang may binabalak itong masama. Tumalon siya, at lumabas naman si Elder Sia mula sa isang halaman. Sinasabi niya ng araw ba, talagang walang gagawing mabuti ang Luokai na ito. Kailan pa kayo andyan, gulat na tanong naman ni Elder Kai, sinabi mong masakit ang baywang ko, saad ni Elder Bai. At sinabi naman ni Elder Sia na nung binubuhat niya raw ang guild gamit ang isang kamay, si Elder Luokai ay umiinom pa ng gatas. Ahehe, sambit naman ni Elder Luokai, first time niya lang dong magsinungaling buong buhay niya. Elder, sabat naman ni Ye Fang, wala rong physical labor ngayong araw, ito raw ay nakadepende sa sitwasyon. Ngunit kung kakailanganin niya raw ng physical labor, wag silang mag-alala dahil tatawagan niya raw silang tatlo. Ano raw ba sa tingin nila? Nagkatinginan ang dalawa, alright, sambit nila sabay kaladkad kay Elder Luokai. San nyo ako dadalhin? Pagtataka naman ni Elder Luokai, Ye Fang, iligtas mo ako. Makalipas ang ilang sandali, ay pumunta na si Ye Fang sa kanyang dorm. At nagulat siya nang makita niya ang mga core disciples. Junior brother, welcome back, sambit ni Zhao Tianming. Junior brother, saad ni Chen Haoyu, hindi raw siya makapaniwalang naka-breakthrough na ito sa 9th layer peak ng Foundation Establishment Realm. Magsasalita pa sana si Do Chen yung ngunit itinulak siya ni Xing Fei at sinabi niya kay Ye Fang na mukhang nakakuha raw ito ng mga great opportunities doon sa Heavenly Daw battlefield. Ha, sambit naman ni Wu Fang sa kanyang isip, pakiramdam niya ang presence niya ay napakababa na, kapag ito ay nagpatuloy, baka makalimutan na raw siya ni Senior Brother Ye Fang. Kaya iwinaksi niya si Do Chenyo, Senior Brother, sambit niya, ilang minuto daw ba ang itinagal ng pag-breakthrough nito? Nag-breakthrough na naman daw ba ito papunta sa peak ng Foundation Establishment Realm in one go? Junior Brother Wu Fang, nabaliw ka na ba sa kaka-refine ng mga pills, saad ni Xing Fei? Kahit na si Junior Brother Ye Fang daw ay malakas, hindi raw posible na ma-cross nito ang dalawang major realms in one go lang. Idinagdag naman ni Zhao Tianming na bukod sa dalawang major realms, kahit na sa minor realms lang, imposible din daw yung magawa. Ang pag-stabilize sa isang realm ay hindi ganoon kadali. Idinagdag naman ni Do Chenyo na ang pag-build daw sa Foundation Establishment Realm ay nagre-require ng creation ng Spirit Lotus, at kung ang platform ng Spirit Lotus ay hindi stable, ang cultivation ay hindi rin magiging stable. Hindi pa raw ito nakapag-build ng foundation, kaya ayos lang daw kung hindi nito alam. Brother Wu Fang, paiyak na sambit naman ni Ye Fang, talagang ito lang daw ang nakakaintindi sa kanya. Hindi raw nila alam kung gaano ka-unbearable nung mag-breakthrough siya, ni wala man lang kahit na isa na naka-witness sa earth-shaking scene na yun, at idinagdag ni Ye Fang sa kanyang isip na kung hindi lang daw sana namatay ang dalawang passers-by na yon. Of course, sambit naman ni Wu Fang sa kanyang isip, sino pa raw ba ang nakakaintindi ng husto kay Brother Ye Fang kundi siya lang? Brother Ye Fang, anong ibig mong sabihin, sambit ni Zhao Tianming? Ibig sabihin daw ba nito totoo ang sinasabi ni Wu Fang? Ano? Sambit naman ni Do Chenyo, talaga raw bang ganoon kalakas si Junior Brother Ye? Hey little Junior Brother, paano mo yun ginawa? O sisa ni Zhao Tianming at nakiusap naman si Do Chenyo na turuan sila nito. Ngunit ibinaling ni Ye Fang ang atensyon kay Wu Fang. Junior Brother Wu, nakakain daw ito ng 3,009 stripes cleansing profound pills noon, kaya ang physique nito ay matagal nang nag-purify. Kung kaya, bakit hindi raw nito subukang mag-breakthrough ngayon papunta sa Foundation Establishment Realm?
Fortunately saad naman ni Wufang, ang profound cleansing pills ay effective sa spirit fusion realm, kaya nagawa niya rong ma-attain ang pure physique. Ang opportunity na ito raw ay ibinigay sa kanya ni senior brother Ye Fang. Tama yun, dagdag ni Wufang sa kanyang isip, tingnan siya ng mga ito. Senior brother, originally, gustong-gusto niya na rong mag-breakthrough papunta sa foundation establishment realm, ngunit sinabi raw ng master na hintayin niya itong makabalik. After all, ang pag-build ng Spirit Lotus ay napakahalaga para sa mga cultivators. Ay sisambit naman ni Ye Fang, wala pa raw siyang mga valuable resources na maaaring makatulong kay Wufang ngayon, maghintay na lang daw muna ito pansamantala. Napaiyak naman dito ang mga core disciples, bakit daw ba kasi hindi nila na-meet si Junior Ye Fang nung nag-e-establish pa lang sila ng kanilang foundation, oh my gosh, pure physique, huhuhu. By the way, saad ni Xing Fei, silang lahat daw ngayon ay nasa 9th layer ng Amethyst Palace Realm, hindi pa nila nare-refine ang Spiritual Lotus o natatransform ang kanilang spirit upang mag-breakthrough papunta sa Primordial Soul Realm. Oo, dugtong naman ni Chen Haoyu, ang Primordial Soul Realm, mayroon pa raw silang isang tsansang natitira, at idinagdag ni Xia Tian na kung ganun buo na ang isip niya, isusuppress niya raw ang kanyang cultivation level. Nag-notify ang system, nag-issue ng random task. Host, pakiusap lead nito ang kanyang mga brothers at sisters na mag-participate sa Secret Realm Competition na i-host ng Heavenly Sun Sect at i-secure ang second place, kailangang hindi nila makuha ang first place. Ang success at failure sa task na ito ay ang siyang magde-determine kung ito ba ay mabibigyan ng mga rewards o mababawasan ng malaking big spender points, maaari din itong tumanggi. Secret Realm Competition, pagtataka naman ni Ye Fang, second place. Though wala raw siyang alam patungkol sa competition na ito, ang second place ay nag-i-imply na kailangan niyang ma-prevent ang kanyang mga senior brothers at sisters na makuha ang first place. Malalagay din daw siya sa trouble kapag ka nag-forfeit ang kalabang panig, o kung mayroong pumuwerse sa kanilang kunin ang first place. Kaya lumingon siya kay Zhao Tianming, senior brother, ang Secret Realm Competition na i-host ng Heavenly Sun Sect, may alam daw ba ito tungkol dito? Na siya namang ipinagtaka ni Zhao Tianming, junior brother, alam daw pala nito ang tungkol dito. Napatanong sa kanyang isip kung mayroon bang nakamention patungkol dito, wala raw siyang maalala. Sinabi ni Duchenio na ilang araw na ang nakararaan, mayroon dong isang individual na nagmula sa Heavenly Sun Sect na nagdala ng invitation upang mag-participate sila sa Secret Realm Competition, ngunit agad daw itong tinanggihan ng Saintes. Ganoon ba, saad naman ni Ye Fang? Kung ganoon, kakausapin niya raw ang Sect Master patungkol dito. Makalipas ang ilang minuto, ay sinabi ni Ye Fang kay Luo Chenzo na narinig niya raw mula sa mga senior brothers na mayroong individual mula sa Heavenly Sun Sect ang nagpadala sa kanila ng invitation. Oo, tama yun, sagot naman ni Luo Chenzo. Ang Heavenly Sun Sect daw ay ang bukod tanging top-notch sa vicinity na ito at sila ay nag-extend ng mga invitation sa 12 ng mga karatig na mga sects upang mag-participate sa Secret Realm Competition. Ganun pa man, ang sino mang sect na tumanggap sa invitation, ay kailangang mag-contribute ng specific amount ng mga resources sa Small Secret Realm. Although ang bawat sect ay mayroong limit sa bilang ng mga participants, ang sino mang maka-acquire ng pinakamaraming mga resources within sa Secret Realm, ay siyang makakakuha sa pinakamalaking benefits. Lumalabas daw na ito ay fair, ngunit, kino-control daw ng Heavenly Sun Sect ang Small Secret Realm at sila ay pamilyar sa lahat ng bagay na nakapaloob dito, kaya ang ibang mga sect na sasali ay nakatakda ng matalo. Ngunit Master, sambit naman ni Ye Fang, gustong-gusto niya rong mag-participate sa Secret Realm Competition na ito. Hindi sagot naman ni Luo Chenzo, ang sect nila ay mahirap, hindi raw nila maa-afford ang cultivation resources na yon. Ngunit may napagtanto siya, teka lang, muntik niya nang makalimutan, tama, ang direct disciple niya nga raw pala na ito ay isang baliw na prodigal. Master, wala kang sapat na cultivation resources, sambit ni Ye Fang, wag daw itong mag-alala, ang disciple nito ay meron, marami. Natigilan si Luo Chenzo, napatitig kay Ye Fang, nang biglang naglabas ng mga resources si Ye Fang at nagsabing Master, magbibigay daw siya ng 50 enlightenment pills,
50 9-leaf resurrection herbs, 3 piraso ng golden silkworm star gem, at 100 drops ng great demon essence blood. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, nagwawaldas na naman ang baliw na ito, kahit na e-combine pa raw ng ibang mga sect ang lahat ng kanilang mga resources, ang katumbas daw ng lahat ng yun ay 1 drop lang ng great demon essence blood. Master, sapat na ba ito? Tanong ni Ye Fang. Napasabi sa kanyang isip na kung makikita daw ng mga disciples ng ibang mga sect ang kanyang mga resources, tiyak na mababaliw daw ang mga yon. Enough, more than enough, saad naman ni Luo Chenzo. Kailangan dong i-hand over ni Ye Fang ang lahat ng ito sa sect. Ang mga resources daw na kakailanganin sa Secret Realm competition ay kailangang ihanda mismo ng sect master. Hihihisambit niya sa kanyang isip, since gustong-gustong maglustay ng baliw na ito, kukumpiskahin niya raw ang lahat ng ito. Hihihi, titingnan niya raw kung ano pa ang wawaldasan nito. Ngunit, bigla itong hinigop pabalik ni Ye Fang sa kanyang storage. Master, hindi niya raw maaaring i-hand over ang mga ito sa sect. Bakit? Tanong ni Luo Chenzo at napatanong sa kanyang isip kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang i-hand over nito ang mga resources na ito sa sect, ngunit kinuha niya ito pabalik. Ano ang ibig sabihin nito? Dahil Master, sagot naman ni Ye Fang, dahil kung i-hand over niya raw ang mga ito, tiyak na i-worship lang nito ang mga basurang ito bilang mga treasures. Basura? Pagtataka naman ni Luo Chenzo, at idinagdag ni Ye Fang na hindi niya raw mahahayaang itago lang ng sect master ang mga basurang ito sa secret vault ng sect, ang lahat daw ng ito ay kailangang mawaldas. Kung gagamitin daw ng master ang mga 9-leaf resurrection herbs na pambabad sa kanyang paa, ibibigay niya raw ang mga ito. Shit, sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, nahulaan ng baliw na ito ang binabalak niya, ito raw ay nakakainis. Pues mas maigirong sila na lang ang magwaldas sa mga ito kaysa sa mga outsiders. Fine, saad niya, since gusto nitong mag-participate sa competition, iyon daw ay maaari. Ngunit ang mga bagay na binanggit nito, hand over niya ang mga ito sa sect, sabihin kung paano ito wawaldasin, at iyon ang gagawin niya. Sambit naman ni Ye Fang, kung ganun makinig daw ito sa kanya. Hihihi, ang kanyang master daw ay palaging napakatipid, kaya kapag ka nasubukan nitong magwaldas, tiyak na maa-addict daw ito. Once na na-experience niya na ito sa unang pagkakataon, gaano katindi ang gagawin nitong pagwawaldas sa pangalawang pagkakataon, at kapag nangyari yon, gagamitin niya raw ang kanyang identity bilang prodigal upang makuha ang favor ng kanyang master. Okay Master, saad niya sabay labas sa mga resources, sige kumpiskahin niya raw ang lahat ng ito. Pumulot ng isa si Luo Chenzo at nagtanong kung papaano gagamitin ang 50 enlightenment pills na ito, at sumagot naman si Ye Fang na bawat isa raw sa kanila ay makakakuha ng tigda-2, at ang iba ay mapupunta sa aso. Makikita ang reaksyon ni Luo Chenzo, nagtanong kung papaano naman daw ang 9-leaf resurrection herbs na ito, at sumagot naman si Ye Fang na gaya ng dati, maaari nila itong gamitin bilang pambabad ng paa, at ang matitira ay gagamitin pampaligo ng aso. Hindi na nakapagtigil pa si Luo Chenzo, sumabog ang mesa, lumuwa ang mga mata ni Ye Fang. Master, ibibigay na lang daw ba nila ang lahat ng ito sa Secret Realm, at napasabi sa kanyang isip na mukhang na-overestimate niya raw ang psychological endurance ng kanyang master. Ngunit nag-imit lang ng pekeng ngiti si Luo Chenzo, hindi na raw kailangan, ang allocation nito ay napakahusay. Kaya ngayon sabihin daw nito sa kanya, ano ang binabalak nitong gawin sa mga golden silkworm star gem na ito. Sambit naman ni Ye Fang, gusto niya raw itong gawing mga cutting tools. Cutting tools? Pagtataka naman ni Luo Chenzo, hindi niya raw ini-expect na mayroon itong ganitong ambisyon, perhaps maaari daw nila itong magamit sa paggawa ng mga daggers at iba pang bagay. Tama, sagot naman ni Ye Fang. Gumawa daw sila ng mga kutsilyo at mga asarol mula rito para sa kitchen at plant spirit herb garden ng sect na siyang nagpataas sa blood pressure ni Luo Chenzo, ngunit ikanalma niya ang kanyang sarili. Itong 100 drops ng Great Demon Essence Blood na ito, ano ang gagawin dito? Dagdag na tanong ni Luo Chenzo, at sumagot naman si Ye Fang na maaari daw nila itong i-donate bilang sect rewards. Maaari daw nila itong ibigay sa mga nagkaroon ng great progress sa kanilang cultivation, at sa mga elders na nakagawa ng mga significant na contributions para sa kanilang sect,
ano raw ba sa tingin ng master? Fine, saad ni Luo Chenzo, sige ganoon daw ang gawin nila. Ha, sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip, mukhang susubukan na raw ng kanyang master na maging extravagant sa unang pagkakataon. Ang psychological endurance nito ay poor, kaya mas maigi raw na hindi niya na ito masyadong e-push hard. Tinawagan ni Luo Chenzo si Elder Bai gamit ang voice transmitter, papuntahin daw nito ang lahat sa main hall ng sect. Roger, sagot naman ni Elder Bai. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sila, sinabi ni Luo Chenzo kay Ye Feng na nakasama daw nito ng ilang araw yung dalawa, sabihin nito sa kanya, magkano ang winaldes nito sa pagkakataong ito. Sumagot naman si Ye Feng na hindi raw siya masyadong nagwaldas, pinakain niya lang daw ang mga yon ng mga blood ginseng pills hanggang sa sila ay sumuka. Anything else, sambit naman ni Luo Chenzo at napasabi sa kanyang isip na ngayong nasa kanila na ang recipe, ang mga blood ginseng pills ay hindi na magiging valuable, kaya ang bagay daw na yon ay hindi na big deal. Asya nga pala, sambit naman ni Ye Feng, binigyan niya nga raw pala si Huang Xiaofei ng Heaven Tier Superior Cultivation Technique, pinagamit niya raw itong toilet paper. Kumalma ka, sambit ni Luo Chenzo sa kanyang isip, ang Heaven Tier Superior Cultivation Techniques daw ay good, ngunit ang mga ito raw ay walang pinagkaiba sa basura doon sa Upper Realm. Oo, tama, dagdag naman ni Ye Feng, binigyan niya rin daw pala si Huang Xiaofei ng Battle Saint's Body. Mukha raw itong extravagant kaya binigay niya raw ito doon. Na siya namang nagpataas ng husto sa blood pressure ni Luo Chenzo. Anong sinabi mo, Battle Saint's Body? Nang inig siya, imposible. Iyon daw ay imposible, paano raw nangyaring mayroong Battle Saint's Body sa mundong ito? Hindi raw ba't ito ang tinataglay ng Battle Maniac na yon? Nakita niya raw kung papaano hinamon ng isang Battle Maniac noon na mayroong Battle Saint's Body ang kanyang master, kahit na mawasak pa ang mga braso at binti nito hindi ito bumabagsak, at habang tumatagal ang laban, mas lalong tumitindi ang hilang prowess nito, at mas lalong nagiging napaka-terrifying ang kapangyarihan nito. Kahit na ang kanyang master ay mas mataas ng isang realm sa taong yon, natalo pa rin ang kanyang master sa napaka-miserabling paraan. Tinanong niya si Ye Feng kung gaano ka-powerful ang Battle Saint's Body na ibinigay nito at idinagdag sa kanyang isip na malamang ito ay nagkataon lang, mayroon lang parehong pangalan, malamang ganon lang daw yon. Sumagot si Ye Feng na wala rong masyadong espesyal dun, sadyang hindi mo na raw kakailanganin pang mag-cultivate ng ibang mga cultivation techniques o martial arts, dahil lalakas ka raw ng lalakas the more na nakikipaglaban ka. The more na mas severe ang injury na makukuha mo mula sa isang battle, the more daw na lumalakas ang iyong explosive power. In short, the more na nakikipaglaban ka, the more na lumalakas ka. Makikitang napabulwak ng dugo si Luo Chenzo. Tinapik niya ang balikat ni Ye Feng, ang Battle Saint's Body daw na yon ay mas malala pa sa iniisip nito. Though binigay niya ito ng ganon-ganon lang kay Huang Xiaofei, mas maigi raw na magkaroon ito ng good terms sa taong yon dahil ang future ng Xiaofei na yon ay magiging immeasurable. Get on good terms, sambit naman ni Ye Feng, mas pipiliin niya na lang dong lumayo hanggat maaari sa batang yon. Sinabi raw ng batang yon na mag-work hard ito sa kanyang cultivation, magtatayo ng kanyang sariling trading guild, at magiging sharp blade ng kanyang kamay. Master, hindi raw ba't parang baliw ang isang yon, at makikita ang reaksyon ni Luo Chenzo. Nang biglang mayroong sumalubong sa kanila, si Elder Bai, Sect Master, narito na raw ang lahat. Ha, pagtataka naman ng mga core disciple, mukhang mayroon dong mangyayari. Anong nangyayari, tanong naman ni Elder Sia. Sect Master, saad ni Elder Bai, bigla na lang daw itong nagpatawag, mayroon daw bang problema? Napatingin siya sa mukha ni Luo Chenzo, may mali raw sa ekspresyon nito, at sumagot si Luo Chenzo na wala, sadyang si Ye Feng lang daw ay, ngunit paglingon niya ay agad na nagpaalam si Ye Feng, Master, ito na raw ang bahala, kailangan niya rong magbanyo. Hihihisambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip. Kailangang ang master daw mismo ang gumawa nito, nang ma-appreciate nito ang charm ng pagwawaldas. Umihip ang hangin, ha, sambit ni Luo Chenzo, so siya ang ipapagawa nito sa nakakahiyang bagay na ito, kung hindi niya lang ito direct disciple, considering ang lahat ng pinaggagawa nito, ikinaladkad niya na raw ito pabalik dito upang turuan ng leksyon.
Nagbuntong hininga siya, nagsimulang magsalita, ngayong ang lahat ay nandito na, hayaan siya ng mga ito na opisyal na i-announce, ang rason kung bakit niya ipinatawag silang lahat dito sa araw na ito, ay para sa isang bagay, iyon ay walang iba kundi ang pagwawaldas na siya namang ikinagulat ng mga core disciples. Ang sect master ay awesome sambit naman ng aso sabay tahol, ha, sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, hindi na raw nakapagtataka na ang aso na alaga ng prodigal na yon ay natutunan na rin ang spirit ng pagwawaldas. Teka lang kung si Ye Feng daw ay napaka-prodigal pagdating sa isang aso, bakit naman daw siya magiging kuripot dito? Sa huli, si Ye Feng din naman daw ang magbabayad. Kaya inilabas ni Luo Chenzo ang mga resources, nakikita daw ba nila ang mga cultivation resources na ito, ang lahat daw ng ito ay contributions ni Ye Feng. Masaya itong isinyo off ni Luo Chenzo, ang lahat ng ito ay nakumpiska ng sect master mula kay Ye Feng patanong na sambit ni Elder Bai, napao ang iba, at idinagdag ni Luo Chenzo na sinabi raw ni Ye Feng na i-distribute niya sa kanila ang lahat ng ito. Bawat isa ay makakatanggap ng tigda-2 mula sa 50 enlightenment pills, at tigda-2 mula sa 50 mga 9-leaf resurrection herbs. Nagtaka naman dito si Duchenio, Lady Saintess, mayroon pa rong 28 mga enlightenment pills at mga 9-leaf resurrection herbs na natitira, paano nila i-manage ang mga ito, anong i-manage saad naman ni Luo Chenzo, ang lahat daw ng matitira ay ibibigay nila sa dilaw na asong ito. Fox sambit naman ni Elder Sia, ang mga tao ay mas mababa pa sa aso, idinagdag ni Luo Chenzo na nagbigay din daw si Ye Feng ng 100 drops ng Great Demon Essence Blood, which is hindi nila gagamitin sa pagwawaldas. Sa halip, ito ay gagamitin nilang pang-encourage sa mga brothers at sisters upang i-advance nila ang kanilang strength, at gagamitin ding rewards para sa mga contributions na magagawa ng mga elders. Mayroon daw bang objection? Agad na nag-flex si Elder Luo Kai, tinamaan si Wu Fang, walang objections pamangkin, ang katagaraw na binitawan ng sect master ay napakatama. Hihihi, Great Demon Essence Blood, dagdag niya sa kanyang isip. Sinabi naman ni Luo Chenzo na kung wala ng objections ang meeting na ito ay tapos na. Elder Bai, ito na raw ang baalang mag-distribute sa mga bagay na ito. Yes Sir Snappy, na tugon naman ni Elder Bai. Naghiwa-hiwalay na sila, ang meeting daw na ito ay napaka-exciting, maaari daw nila itong makonsider na year-end bonuses. Ilang sandali pa sa loob ng silid ni Luo Chenzo ay inilabas niya ang Golden Silkworm Star Gem. Ni paano mo raw ba mapo-forge bilang tools ang item na ito, hindi niya pa raw ito nasusubukan noon. Ngunit bigla siyang may naisip, oo tama, maaari daw siyang kumonsulta sa babaeng yun. At, mula doon ay lumipat ang eksena sa Purple Phoenix City, partikular sa isang smithy shop, kung saan makikitang nagpapanday ang isang babae. Huminto siya, nagbuntong hininga, inilapag ang kanyang maso, at mapag-aalamang ang babaeng ito ay si Chu Xiaoxiao, isang independent cultivator. Nakita niya pala si Luo Chenzo na paparating. Xiaoxiao, sambit ni Luo Chenzo, o anong nagdala kay Sect Master Luo sa aming humble abode, saad naman ni Xiaoxiao. Sinabi naman ni Luo Chenzo na pumunta raw siya rito upang humingi ng assistance sa pag-craft ng ilang mga items para sa sect. Come on, lumapit ka dito, saad naman ni Xiaoxiao. Hayaan daw nitong makurot ng kanyang elder sister ang pisngi nito. Xiaoxiao, sambit naman ni Luo Chenzo, wag daw nitong dumihan ang kanyang damit. Wag kang mag-alala, hindi yan madudumihan, saad naman ni Xiaoxiao. Chenzo, kailan pa raw ba nito babaguhin ang malamig na personality nito, bukod sa kanyang ama at siya na bestie nito, wala na rong ibang may gusto sa ganitong ugali nito. Ngunit sumagot lang si Luo Chenzo na hindi. Kaya rin daw siyang i-tolerate ng kanyang disciple. Agad namang na-trigger ang skill ni Xiaoxiao, ang Gossiping Heart. Direct disciple, ito raw ba ay lalaki o babae, ilang taon na? Ano ang trabaho nito, magkano ang income, mayroon ba itong sariling bahay? Ipon, buhay pa ba ang mga magulang nito, gaano kataas ang height nito, body measurements, ang looks. Chenzo, hindi raw ba't yung Ye Feng na kasama nito nung nakaraan ay isa lamang ordinary na disciple, ano may itinatago daw ba itong iba pang direct disciple mula sa kanya? Well, mukhang na master na raw nito ang art of concealing a gem in a golden case,
ni hindi pa raw nito nababanggit sa kanya ang tungkol dito noon. Alright, wag na nating pag-usapan ang tungkol sa aking direct disciple, sambit naman ni Luo Chenzo, iyon daw ay isa lamang prodigal. Mayroon daw ba itong oras ngayon upang matulungan siyang mag-forge ng ilang mga kitchen knives at mga asarol para sa spiritual herb garden ng kanilang sect? Ano, hindi na natin pag-uusapan ang tungkol sa iyong disciple, dismayadong sambit naman ni Xiao Xiao, kung kailan pa raw naging excited na siya, umupo, at nagsabing ang mga menial task daw na gaya ng pag-forge ng mga kitchen knives at mga asarol ay maaari nilang matapos sa loob ng ilang araw. Ang kanyang grandfather daw ay naghahandang mag-forge para sa isang ekstraordinaryong sandata, natatakot daw siyang wala silang time sa susunod na 3 araw. Ngunit mayroong malaking figure na lumabas mula sa loob at nagsabing mayroon daw silang time, kailangan niya lang mag-forge ng ilang mga ordinaryong bagay, hindi raw ba? Maaari niya rong e-postpone ang pag-forge sa mga sandata. Ang taong ito pala ay si Chu Hongshan, isang independent cultivator, ang grandfather ni Xiao Xiao. Binati ito ni Luo Chenzo, at nagtanong naman si Chu Hongshan kung kamusta na raw ba ang kalusugan ng 5 mga grand elders sa ngayon. Grandpa Chu, saad naman ni Luo Chenzo, ang mga yon ay mayroong good health. Xiao Xiao, i-assist mo muna si Chenzo, utos naman ni Chu Hongshan. After all, ang mga items daw na ito ay hindi ganoon katagal na gawin at sumang-ayon naman si Xiao Xiao. Grandpa Chu, sambit naman ni Luo Chenzo, though ang mga items daw na ito ay mga ordinaryo lang na mga iron tools, mayroon daw siyang kaunting request. Ano yun, sabihin mo, saad naman ni Chu Hongshan. Inilabas ni Luo Chenzo ang mga golden silkworm star gem, gusto niya rong i-incorporate ni Xiao Xiao ang mga ito sa mga tools na siya namang ikinagulat ng dalawa. Ito raw ay, hindi ba't ang mga ito ay mga golden silkworm star gem, tanong ni Xiao Xiao, at nagtanong naman si Chu Hongshan kung nakuha niya raw ba ito mula sa 5 mga old geezers. Luo Chenzo, sigaw ni Xiao Xiao, talaga raw bang gusto nitong ihalo ang 3 piraso ng golden silkworm star gem na ito sa mga iron tools? Ano raw ba ang binabalak nito? Gagamitin niya lang na pang-slaughter ng mga manok at pato ang mga napaka-precious na mga items na ito, at gagamitin niya rin na pang-bongkal sa spiritual herb garden. Exactly, saad naman ni Luo Chenzo at napapigil ng tawa. Maliwanag daw na wala pa siyang nagagawang ganito noon, ngunit napaka-enjoyable daw na makita ang reaction ng mga ito. Hindi raw ba kaya na ito ay ang joy ng pagiging isang prodigal? Nanginig si Chu Hongshan, sinuntok ang lupa. Ito raw ay napaka-infuriating. Meanwhile, sa ibang dako ng Purple Phoenix City, ay makikitang naglalakad-lakad ang dalawa. Sinabi ni Ye Feng na hindi niya raw ini-expect na mayroong ganito kasasarap na mga skewers dito sa Purple Phoenix City. Sinabi naman ni Xiao Zhu na marami pa raw siyang ibang alam na lugar, maaari niya rong dalhin si Master Ye Feng doon sa susunod nang biglang nagkaroon ng pagsabog. Humampas ang bagso ng makapal na usok at alikabok kay Ye Feng. Anong nangyayari, tanong niya. Rest assured, Master, saad naman ni Xiao Zhu, hindi niya raw mahahayaang maesturbo ng usok at mga alikabok na ito ang kanyang enjoyment. Sinabi ni Ye Feng na ang impact ay nagmula sa direction na yon. Xiao Zhu, tingnan daw nila ito. Understood, saad naman ni Xiao Zhu. Iyon na nga ang ginawa nila. Ano yun, pagtataka naman ni Ye Feng. At nakita nila si Chu Hongshan na may hawak na napakalaking blade habang napakasama ng tingin kay Luo Chenzo. Masama ito, ang master ay nasa panganib, sigaw naman ni Ye Feng. Ngunit, lumalabas na pinipigilan pala ng dalawa si Chu Hongshan dahil inis na ito, at gusto nang sugurin ang 5 grand elders ng Star Peak Sect. Sambit ni Luo Chenzo, ano raw ba ang kinalaman ng 5 grand elders patungkol dito? Sumigaw si Chu Hongshan na ang mga ito raw ay mga golden silkworm star gem, mayroon lang dong ilang piraso ng mga ito kahit nasa heavenly daw battlefield. Gaano karaming dugo daw ba ang dumb anak dahil sa pag-aagawan lang sa item na ito, tapos gusto lang ng mga matatandang yun na ihalo ito sa mga iron tools, ito na raw ba ang tinatawag nilang maingat na paggabay? Napakatagal niya na rong nabubuhay sa mundong ito, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng pagsasayang, kailangan niya rong pumunta doon at humingi ng explanation. Grandpa Chu, saad naman ni Luo Chenzo, ang 5 mga grand elders daw ay walang kinalaman sa bagay na ito, ang mga golden silkworm star gems daw na ito ay pag-aari ng kanilang honorary elder.
Honorary Elder patanong na saad ni Chu Hongshan, bullshit, sino ito, nasaan ito? Sambit naman ni Luo Chenzo, nang biglang nagkaroon ng pagsabog sa harap nila, makikita ang dalawang silhouette, itinuon ang kamera kay Ye Fang, sino raw itong nagtangkang saktan ang kanyang master? At ikaw ay, pagtataka naman ni Chu Hongshan, Master wag kang matakot nandito na ang iyong disciple para sa'yo sambit naman ni Ye Fang, anong ginagawa mo tanong ni Luo Chenzo ngunit idinagdag lang ng ating bida na siya raw ay si Ye Fang, ang direct disciple ng Star Spirit Sect. Master pinag-alala daw siya nito, buti na lang at malapit lang siya, hindi niya raw alam kung ano ang gagawin kung mapapahamak ito. Napangiti si Luo Chenzo, talaga rong umaastang matapang si Ye Fang upang protektahan siya, Ye Fang saad niya. Actually ang sitwasyon daw na ito ay, ngunit bigla itong pinutol ni Ye Fang at inutusan si Xiao Zhu na ilayo si Luo Chenzo dito sa blacksmith shop, ayaw niya raw itong makakita ng dugo. Got it tugon ni Xiao Zhu, at wala nang nagawa si Luo Chenzo kundi ang mapa dahil agad na siyang binuhat ni Xiao Zhu papalayo ng walang pasabi. You old bastard sambit ni Ye Fang. Ang pangahas naman daw nitong snatch ang mga bagay na hawak ng kanyang master at pagtangkaan itong saktan, naglabas ng bangko, naupo, at idinugtong na who the hell daw ba ang nagbigay dito ng courage upang gawin ang bagay na ito sa kanyang master. Nainis naman dito si Xiao Xiao, akmang susugod, at sino naman daw sa tingin nito ang tinatawag nitong old man ngunit bigla siyang pinigilan ni Chu Hongshan at nagsabing ang batang ito raw ay hindi masama. Grandpa kinurse kanya tapos pupurihin mo siya patanong na saad ni Xiao Xiao at sumagot naman si Chu Hongshan na kung magkakaroon daw si Xiao Xiao ng ganitong disciple na hindi natatakot na protektahan ito, siya raw ay magiging masaya. Nakabalik na si Xiao Zhu, master in isolate niya raw ang sect master sa loob ng barrier, good sagot naman ni Ye Fang. Nagsalita si Chu Hongshan, inaamin niya raw na ang demon beast nito ay malakas, ngunit higit na mas malakas siya kumpara rito. Kaya paano na? O talaga tugon naman ni Ye Fang, kung ganun makikipag-bet daw siya, bet sa ano dugtong ni Chu Hongshan, at idinagdag ni Ye Fang na ang bet niya, kahit na mag-all out pa ito, hindi siya magagawang saktan nito, ano raw ba sa tingin nito? Haha another big talker saad ni Xiao Zhu. Hahaha sambit naman ni Chu Hongshan sabay talon at nag-infuse ng spiritual energy sa kanyang kanang kamay, little guy talagang ito raw ay interesting. Kung ganun gagamitin niya raw ang kanyang full power, nagkaroon ng matinding impact, tumila ang usok, makikitang walang nangyari kay Ye Fang, na-block ang atake ni Chu Hongshan gamit lang ang isang daliri, ito pala ay kagagawa ng isang nilalang na kumawala mula sa space. Hahaha sambit nito, sa wakas oras niya na raw. Get lost pangising saad nito, nagcast ng lightning spiritual energy na siyang nagpatilapon kay Chu Hongshan, at siya namang pinag-alala ni Xiao Xiao. Ang nilalang na ito ay isang big spender guard, ang tinaguriang the one-armed man. Makikita ang reaction ni Ye Fang, nandito raw ba ito upang protektahan siya, o nandito ito upang mag-unleash ng bloodshed dito sa city. Nag-release ng matinding aura ang guardian na siyang nagpanginig sa dalawa, binabalak daw ba nilang saktan ang kanyang lord patanong na sambit ng guardian, rest assured hindi niya raw sila papatayin agad. Dahan-dahan niya lang dong babaklasin ang kanilang laman sa katawan, metikulusong eka-craft ang kanilang skeleton, at iiwang walang galos ang kanilang mga ulo. And then, dahan-dahan niya rong ipapainom sa kanila ang dugo ng kanilang mga loved ones. Hindi pakiusap sigaw naman ni Xiao Xiao kay Ye Fang, sila raw ay hindi magkalaban, siya ay matalik na kaibigan ng master nito, ang matandang ito ay kanyang grandfather, wala silang intensyong saktan ang master nito. Kung hindi ito naniniwala sa kanya, maaari daw nitong tanungin ang kanyang master mismo. Sambit naman ni Ye Fang, inutusan si Xiao Zhu na tanungin ang sect master kung totoo ang sinasabi ng babaeng ito, ngunit tandaan nito wag niya itong palapitin dito, ayaw niya rong matakot ito, yes master agad na tugon naman ni Xiao Zhu. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Xiao Zhu, tinatawag daw na Grandpa Chu ng sect master ang matandang yon. Ito raw ay isa lamang misunderstanding, narito raw sa recording stone na ito ang recording ng kanilang conversation, well done sambit naman ni Ye Fang. My lord sambit naman ng guardian na mayroong isang kamay, marahil ito ay misunderstanding o hindi,
nagtangka pa rin daw ang matandang yun na atakehin siya, kaya deserve daw nitong mamatay. Anong ibig mong sabihin, tanong naman ni Ye Fang? My lord, masyado kang mabait, dagdag ng guardian, hanggat mapatahimik niya lang daw ang mga ito, ngunit nagulantang siya, dahil biglang nagcast ng spiritual net si Ye Fang upang i-trap siya. Ha! Sambit ni Ye Fang, ang pangahas naman daw nitong turuan siya kung ano ang gagawin, system. Ano raw ba ang gagawin niya sa isang big spender guard na hindi honest, at sumagot ang system na wag magpakita ng awa. Idiniin ni Ye Fang ang trap, my lord, nagkamali ako, saad ng guardian, hindi niya na raw ito uulitin kailanman. Bibigyan kita ng tsansang mabuhay, sambit ni Ye Fang, sumama ito sa kanya, at mababakas ang matinding takot sa mukha ng guardian. Sa loob ng blacksmith shop, ay sinabi ni Ye Fang na pag-usapan daw nila kung ano ang ginagawa ng Big Spender Guard Squad. My lord, saad naman ng guardian, mayroon dong 10 official members ng Big Spender Guard Squad, kabilang na siya dun. Upang maging member ng Guard Squad, kailangan mo rong dumaan sa ilang layers ng selection, at ang content ng mga assessment ay napaka-diverse. Hindi lamang sa kahit na member ka na mag-take ka pa rin ng mga assessment every once in a while, ngunit kapag ka nag-fail ka sa assessment, ikaw daw ay ma-expel mula sa guard squad. Ang sole mission ng mga big spender guards ay ang protektahan ang lord kahit na buhay pa nila ang maging kapalit, hinding-hindi raw nila i-betray ang kanilang lord. Sinabi ni Ye Fang na bibigyan niya raw ito ng chance upang mag-reflect sa mga actions na ginawa nito, ngunit kapag ito ay nang ahas uli na swayin siya, papatayin niya raw ito on the spot. Sige, maaari na raw itong umalis, salamat sa pag-spare sa aking buhay, my lord, saad ng guardian sabay open ng space, at tuluyan na itong naglaho. System, sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, anong uri daw ba ng existence ang Big Spender Guard Squad? Nag-notify ang system ay pansamantalang hindi maipapaliwanag sa host ang sitwasyon patungkol sa Big Spender Guard Squad. Ha! Sambit naman ni Ye Fang, lumalabas daw na ang mga members ng Guard Squad ay hindi honest characters, lahat hindi gaya ng Golden Armored na guard. Interesting, mayroon ding mga bloodthirsty na kabilang sa squad, nagtataka raw siya kung sino-sino pa ang ibang mga members. Lumabas na siya, haha ladies and gentlemen, patawad daw sa misunderstanding. Hanggat kalimutan lang daw nila ang lahat ng nangyari dito, ang mga golden silkworm star gems daw na ito ay mapapasa kanila. Sino ka ba talaga, tanong naman ni Xiao Xiao, bakit daw ito lumalapit kay Luo Chenzo, ano ang intentions nito, kung hindi niya ito liliwanagan, sasabihin niya ngunit agad na tinakpan ni Chu Hongshan ang kanyang bunganga at nagsabing naiintindihan daw nila, good to go naman ni Ye Fang. Inutusan ni Ye Fang si Xiao Zhu na kunin si Luo Chenzo. Grandpa, anong ginagawa mo, tanong naman ni Xiao Xiao, at sumagot si Chu Hongshan na wag itong mag-alala, hindi nito sasaktan si Luo Chenzo, wag na silang makialam patungkol sa bagay na ito, bilisan na raw nilang i-forge ang mga iron tools na yon. Alright grandpa, alam ko na kung ano ang gagawin, saad naman ni Xiao Xiao. Ngunit wala pa rin siyang tiwala kay Ye Fang. Pupunta raw siya sa sect ni Luo Chenzo upang obserbahan ang taong ito, at nagpatuloy sa pag-o-overthink. Guys, anong pinaggagawa nyo, tanong ni Luo Chenzo, at sumagot naman si Ye Fang na ito raw ay isa lamang misunderstanding. Ang lahat daw ng ito ay dahil sa sinabi ni Xiao Zhu na may nararamdaman siyang danger, miyaw, sambit naman ni Xiao Zhu. Well, kung wala na, dagdag pa ni Ye Fang, kung wala na aalis na raw sila. Chenzo, sambit naman ni Chu Hongshan, ang disciple daw nito ay napaka-interesting. O tama, sinabi raw nito na ang mga golden silkworm star gems na yun ay nanggaling sa isang honorary elder, kailan pa raw ba nagkaroon ng honorary elder ang Star Peak sect? Sambit naman ni Luo Chenzo, ang totoo ay yung direct disciple niya raw na yun ay ang kanyang tinutukoy na honorary elder ng Star Peak sect, at ang mga golden silkworm star gems din na yun ay nanggaling sa kanya, na siya namang ikinagulat ni Xiao Xiao. Ha! Imposible, saad ni Chu Hongshan, hindi raw maaaring maging ganito ka-ridiculous yung 5 mga elders, mayroon daw bang kung anong espesyal sa Ye Fang na yun? Sambit naman ni Xiao Xiao, Chenzo, hindi raw ba dapat natawagin din itong Elder Ye ang taong yon? At isa pa, paano raw ito naging isang honorary elder? Sumagot naman si Luo Chenzo na dahil ito raw ay mayaman, napakayaman,
ito raw ay nag-contribute ng 100,000,000 top-grade spirit crystals sa Star Peak sect kaya hinayaan na ng mga elder si Ye Feng kung ano ang gusto nitong gawin, na siya namang nagpabulwak ng dugo kay Chu Hongshan. Nagpanggap siya na hindi niya ito narinig ng maayos, so that's it ito raw pala ay nagbigay ng 100,000,000 top-grade spirit stones talagang iyon daw ay malaking halaga. Ngunit in-emphasize ni Xiao Xiao na hindi 100,000,000 top-grade spirit stones kundi 100,000,000 top-grade spirit crystals. Top-grade spirit crystals. Spirit crystals. Sambit naman ni Chu Hongshan, wag na raw nitong ipamukha pa sa kanya ang cruel truth na ito. Ngunit biglang may naisip na bright idea si Chu Hongshan, teka lang sambit niya, naging kabute, Luo Chenzo. Tinuturing daw siya ng grandpa na ito bilang tunay na granddaughter kaya bakit hindi raw siya nito hayaan at si Xiao Xiao na naman sambit ni Luo Chenzo sa kanyang isip, mas marami pa rong mga elders kumpara sa mga disciples doon sa kanyang sect, talaga raw bang sect ang naitayo niya, o ito ay isang retirement home? Sambit naman ni Chu Hongshan sa kanyang isip, maliwanag daw na ang little girl na ito ay naghi-hesitate. Hindi niya raw ba na-express ng malinaw ang gusto niyang mangyari, anong gagawin ko sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, ang Star Spirit Sect daw ay unti-unti nang nagiging home for the aged. Luo Chenzo sambit naman ni Chu Hongshan, ang Star Spirit Sect nito ay kakatayo lang kaya wala pang sapat na makapangyarihang taong nandon upang protektahan ito hindi raw ba? Sa kanyang mahigit sa 100 taong naipong mga connections bilang isang 9th-tier blacksmith, napakalaki daw ng silbi ng grandpa nito sa kanyang sect. Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, nararamdaman niya raw ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, 9th-tier blacksmith, 100 taong naipong connections, lumingon siya, kay Chu Hongshan, ngumiti, Grandpa Chu kung ang sect daw nila ay mangangailangan ng refiner sa hinaharap, agad niya raw itong kukunin at idinagdag sa kanyang isip na anyway hindi na rin naman daw magiging tahimik ang kanyang sect sa ngayon, kaya mas paguguluhin niya na lang daw ito. So iyon ba ay oo pangising sambit naman ni Chu Hongshan, nilagay sa supot si Xiao Xiao, binitbit, sambit naman ni Xiao Xiao sa kanyang isip, bakit daw ba pakiramdam niya tila ibinibenta siya. Samantala, sa Tofeng City, ay makikitang lumulutang sa ere ang ilang mga cultivators. Sambit ng mga taong nasa baba, sino ang mga taong yun? Ang aura daw ng mga ito ay napakalakas, hindi raw ba natatakot ang mga taong ito na makaprovoke, ngunit sumabat ang nasa likod, kayong mga Chi Gathering Realm 3rd layer na mga basura, ang mga ito raw ay walang alam, hindi raw ba nila nakikita ang Mirror Moon na nasa cloaks ng mga ito? Ang mga ito raw ay mga top-notch experts ng Mirror Moon Manor. Who the hell daw ba ang nag-cause ng trouble, at ang lahat ng mga powerhouse ng Mirror Moon Manor ay dinispatch dito. Sinabi naman ng isa na narinig niya rong ang Manor Master na si Zhang Shufeng ay nag-breakthrough na sa First Heavenly Tribulation, ang strength daw nito ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryo lang na mga Tribulation Realm powerhouses. Sambit naman ng isa pa, hindi niya raw alam kung sino ang malas na bastard na nakaprovoke sa mga ito. Full speed ahead sigaw ng Manor Master, at mapag-aalamang ang kaguluhang ito pala ay patungkol sa ginawa ng Divine Guardian na pagkatay na parang baboy sa dalawang individual nung natutulog si Ye Feng sa kuweba. Ang taong ito ay si Zhang Shufeng, ang Manor Master ng Mirror Moon, ang ama ni Zhang Hang, yung taong nagbalak na patayin si Ye Feng doon sa kuweba upang agawin ang kama nito na gawa sa Spirit Stones. Sinabi ni Zhang Shufeng na kung sino man daw yung pumatay sa kanyang anak, kahit sino pa man ito ay mamamatay. Nagsigawan naman ang ibang mga cultivators, kill, ipaghihiganti raw nila ang Young Master. Sa Purple Phoenix City naman, Xiao Zhu sambit ni Ye Feng, napaka-boring daw dito, may iba pa raw bang magandang gawin sa city na bayan na ito bukod sa pagkain, masayang gawin. Sambit naman ni Xiao Zhu sa kanyang isip, ang master daw ay adik sa pagwawaldas kaya hindi ito interested sa mga lugar na hindi siya makapagwawaldas ng malaking halaga ng pera. Lugar kung saan maaaring magwaldas, oo tama found it sambit niya. Master nung bumili raw sila ng mga spiritual herbs nung nakaraan kasama ang junior brother nito na si Wu Fang, may nakita raw siyang trading area sa bandang hilaga ng city. Pumunta raw sila doon,
malamang mayroon dong mga good stuff doon, o mayroong lugar na ganun excited na sambit naman ni Ye Fang, hindi na raw mahalaga kung nasaan ito ang mahalaga makapagwaldas siya. Xiaozu nasaan daw ba ito? Pumunta raw sila doon ngayon din, at iyon na nga ang ginawa ng dalawa. Pagdating nila sa lugar, malapit sa northern gate ng Purple Phoenix City, partikular sa Market Street, ay narinig nila ang boses ng mga traders na gustong makipag-trade ng iba't ibang mga items na nagmula sa Heavenly Daw Battlefield. Come here little brother and sister, sambit ng isang babae, tutulungan niya raw silang mag-relax, may nag-offer ng mga pills at mga medicines, at mayroon ding nag-offer ng mga sandata, at makikita ang reaksyon ng dalawa. Binuhat ni Ye Fang ang isang sandata, mukha raw itong decent ngunit napakabigat, master mukhang mayroong good stuff banda dun, saad naman ni Xiaozu. Nag-notify ang system, mayroong Heavenly Daw token na na-discover. Isa pang notification, isang random task. Bilhin ng host ang isang old token na naglalaman ng Heavenly Daw token sa loob, kapag nagtagumpay makakatanggap ng 100 big spender points bilang reward, kapag hindi mababawasan ng 100 big spender points, maaari ring tumanggi ang host. Agad namang nag-dash si Ye Fang, Heavenly Daw token, saan. Maya-maya pa ay nakita niya na ito, stall owner, magkano daw ba ang token na ito? Ang stall owner na ito ay nagngangalang Li Xiaoming, sa wakas sambit niya sa kanyang isip, mayroon nang dumating na big sucker, ito raw ba ay interested sa broken token na ito? Young master, saad niya, ito raw ay mayroong magandang mata, ito raw ang pinaka-precious sa lahat ng mga items na nandito sa kanyang stall, muntik na raw siyang mamatay doon sa Heavenly Daw Battlefield noon dahil lang sa token na ito. Ngunit sinabi lang ni Ye Fang na saan daw ba nanggagaling ang mga nonsense na pinagsasasabi ng matandang ito, bilasan na nito sabihin na nito sa kanya ang presyo, magkano daw ba ito? Young master, sambit naman ni Li Xiaoming, ito raw ay masyadong napaka-straightforward, ito raw ay isang one-price offer, 3 milyong low-grade spirit stones. Napatanong si Li Xiaoming sa kanyang isip kung masyado raw bang mataas ang presyong naibigay niya, mapag-aalamang ang market price pala ng token na ito ay nasa 50 lang. Ha, sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, pagkatapos ng lahat ng fast 3 milyong low-grade spirit stones lang daw pala ang presyo nito, mura, napakamura. Bakit natahimik ka bro, sambit naman ni Li Xiaoming sa kanyang isip, kung sa tingin nito napakamahal ang presyo na ibinigay niya, maaari naman daw silang mag-negotiate. Young master, saad niya, although ang presyo daw ay medyo mataas, ngunit natigilan siya nang biglang nilagay ni Ye Fang sa palad niya ang isang storage ring. Mayroon dong mahigit sa 3 milyong low-grade spirit stones ang nasa loob ng storage ring na ito, kukunin niya ang token, na siya namang nagpaluwa sa mga mata ni Li Xiaoming. Ha, sambit ni Li Xiaoming sa kanyang isip, who the hell daw ba ang tao na ito? Sino raw ba ang bibili ng hindi na nagne-negotiate? Hindi raw ba kaya na mayroong sekretong nakatago sa token na ito? Young master, sambit niya kay Ye Fang, kumpleto na raw ang transaction nila, pag-aari niya na ngayon ang token, ngunit maaari daw ba siya nitong mabigyan ng clue, magkano raw ba ang tunay na halaga ng item na ito, gaano raw ba kalaki sa tingin nito ang nawala sa kanya? Sumagot naman si Ye Fang na ang item na ito ay napaka-useful para sa kanya, kaya kahit na ibenta pa raw nito ito sa halagang 3 milyong top-grade spirit stones, bibilhin niya pa rin daw ito, bibilhin niya raw ito ng agaran. Natigilan naman dito si Li Xiaoming, 3 milyong top-grade spirit stones, 3 milyon, top-grade, hindi maaari, hindi niya raw mahahayaang makaalis ang mga ito ng ganon-ganon lang. Nagbigay ng napakasamang tingin si Li Xiaoming kay Ye Fang at napansin ito ni Xiaozu, master, ito raw ay killing intent, ang killing intent na ito raw ay nangangahulugang binabalak silang gawing target ng taong yon. Ha, sambit naman ni Ye Fang, talaga raw bang mangangahas ito? Let's go, maghanap daw sila ng tavern at mag-book ng top-notch na silid, hihintayin daw nila ang taong ito na pag nakawan sila na siya namang ipinagtaka ni Xiaozu, although ang taong ito raw ay mahina, ngunit bakit daw ba tila masaya pa ang master na siya ay maging target? Makalipas ang 1 oras ay makikitang kausap ni Li Xiaoming si Boss Hu, isang independent cultivator. Li Xiaoming, sigurado daw ba talaga itong ang taong yon ay mayroong 3 milyong top-grade spirit stones,
Oo boss Hu, sagot naman ni Li Xiaoming, at pakiramdam niya raw higit pa doon ang mayroon ito, at ang token na yon ay mukhang hindi raw isang simpleng item lamang. Sa pagkakataong ito, kailangang makuha din daw nila ang token na yon at may benta sa mas mataas na halaga. Ha, sambit naman ni Boss Hu, sana lang hindi ito nagsisinungaling, dahil kung wala raw siyang mapala sa trip na ito, siya ang sisisihin nito. Maya-maya pa ay pumunta sila sa inn na kinaroroonan ni na Yefang, humakbang, napahinto nang marinig nila ang boses ni Xiao Zhu mula sa loob. Master, hindi raw nila ito maaaring gawin, ito ay kalabisan saad naman ni Yefang, mukhang hindi raw nito naiintindihan. Pinagpantasyahan ng dalawa ang katawan ni Xiao Zhu. Master, sambit naman ni Xiao Zhu, ang pagbigay daw ng 3 milyong mga low-grade spirit stones ay katumbas lang ng pagbigay ng 200,000 top-grade spirit stones, ngunit ang magbigay daw ito ng ganitong bulto ay he wishes, sambit naman ni Yefang, nang ahas daw itong pagtangkaang kunin ang pera na mayroon siya tapos nangangarap pa itong mabuhay, focus daw ni Xiao Zhu ang kanyang mata sa taong yon, pagkatapos nitong pagnakawan sila, patayin niya raw agad ito. Tandaan nito, hayaan daw nitong makuha ng taong yun ang mga spirit stones bago niya ito patayin, ang bagay daw na ito ay worthy na i-commemorate, bigyan nito ng hope ang kalaban, tapos wasakin ito ng buo. Ha, sambit naman ni Xiao Zhu sa kanyang isip, anong uri ng manipulative scumbag behavior ito? FBI open up, sambit naman ng dalawa sabay wasak sa pinto, ito raw ay room inspection, narito sila upang mag-enforce ng justice. Pakiusap, maupo kayo gentlemen, pangiting sambit naman ni Yefang, alam niya raw kung ano ang ipinunta nila, gusto nilang pagnakawan siya, ibig sabihin napakataas ng tingin nila sa kanya, umaasa daw siyang hindi nila mamind ang 2,000 mga low-grade spirit crystals na ito. Makikita ang pagkadismaya ng 2,000 low-grade spirit crystals, sambit ni Li Xiaoming sa kanyang isip, I'm so fucked up, sambit naman ni Boss Hu at naging bloke. Nagalit ang dalawa, winasak ni Boss Hu ang mga spirit crystals na ginawang pyramid ni Yefang, bullshit, 2,000 mga low-grade spirit crystals lang, gusto raw ba nitong mam-alamos ng pagkain gamit ang mga ito, at idinagdag ni Boss Hu na higit pa raw dito ang kailangan nila, ang gusto raw nila ay 3 milyong top-grade spirit stones. Ha, sa tingin nyo napakaliit lang ng halagang ito o sisa naman ni Yefang, ngunit sumigaw lang si Li Xiaoming na no kidding. Ni sinabi nga raw nitong hindi siya mag-hesitate na magbigay ng 3 milyong top-grade spirit stones kanina, tapos ngayon ganito lang kaliit ang mayroon ito, umiyak si Yefang sa system. You see, hindi raw ba't sinabi niya na kanina na napakaliit ng halagang ito, tingnan nito pati tuloy ang mga magnanakaw na ito ngayon ay napakababa na ng tingin sa isang prodigal son na tulad niya. Anong problema, tanong ni Li Xiaoming, may pusa raw bang lumabas mula sa dila nito? At sinabi naman ni Boss Hu na i-handover nito ang 3 milyong top-grade spirit stones kung gusto nitong spare nila ang kanyang buhay. Ngunit sumagot lang si Yefang na tumahimik muna sila sandali, nang biglang lumabas mula sa space ang mga kamay ng Divine Guardian, hinawakan ng ulo ng dalawa, at dinurog na para bang hinog na prutas. How dare you, sambit ng Guardian, ang lakas naman daw ng loob ng mga itong pagnakawan ang kanyang master. System, pagtataka naman ni Yefang, ano ang nangyayari, hindi pa raw siya nakaka-encounter ng anumang danger, kaya bakit lumabas na ang Divine Guardian? Sumagot ang system, host, isang big spender, ay tinangkang pagnakawan sa kauna-unahang pagkakataon, ito ay isang significant event. Ngunit, ang dalawang target daw na ito ay hindi worthy sa growth at journey ng host. Ha, dismayadong sambit naman ni Yefang, so kasalanan niya raw pala ang lahat ng ito, master, ang mga spirit crystals, saad ni Xiao Zhu, ngunit sumagot lang si Yefang na bumalik na raw sila sa sect. Galit na umalis si Yefang, at nag-notify ang system. Okay, my bad, sambit ng system, dahil sa calculation error ng system, ang host ay makakatanggap ng 100,000 big spender points bilang compensation. Isa pang notification, ang host ay makakatanggap ng 109th grade 9th tier 1000 sword formation flag, isang 9 celestial inferno dragon cauldron, isa pang notification, patungkol sa 1000 feather formation. Pagkatapos na ma-activate,
Ang formation ay maggagather ng spiritual energy at ita-transform ito bilang mga flying swords na maaaring pang-atake sa lahat ng uri ng nilalang na saklaw ng formation. Isa pang notification, patungkol sa 9 Celestial Inferno Dragon Cauldron. Ang cauldron na ito ay nagtataglay ng 9 na dragon souls, maaaring gamiting pang-refine sa mga myriad spirit herbs, at ini-incinerate ang spiritual energy ng heaven and earth upang makalikha ng supreme divine elixir. Napakaraming rewards sambit naman ni Yefeng sa kanyang isip, mukhang after all deserve daw ng system na bigyan ng credits, hihihi.